Lord, and serve Him in truth with all your heart, for consider how great things He hath done for you. This morning po, ay nais ko pong pamagatan yung mensaheng God's desire for His people. Ang desire ng Diyos sa mga tao. We all have desire. Kayo po ba lahat ay mayroong pangarap, mayroong kayong gusto? Amen. And we always want God to give our desire. Lagi nating, minsan, nagde-demand pa tayo sa Panginoon, Lord, ibigay mo naman yung desire ng aking puso. Pero gusto ko sabihin, tanong po sa ating ngayong umaga, yung desire ba ng Diyos sa ating mga buhay ay nabibigay ba natin? Kasi sabi ng Bible sa Psalm 37 verse 4, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Walang problema sa desire mo kung inuuna mo yung desire ng Diyos sa buhay mo. Hindi ka magkakaproblema na hindi ibibigay ng Diyos yung desire ng puso mo as long binibigay mo yung desire ng Diyos sa buhay natin. Kaya minsan, huwag tayo masyadong mag-demand. Siguraduhin muna natin na ibinibigay muna natin yung desire ng Diyos sa ating mga buhay. Let's pray. Dakilang Diyos, ngayon po umaga po ito, kami po ay lumalapit po sa inyo. Lord, I know these people are from the world. I know these people ay nag-struggle, nag-battle sila from Monday to Saturday with the world. But I pray, Lord, na ngayong umaga po ito, sa ilang minuto, nagugulin po namin sa inyong salita, ay magkaroon po siya ng malaking part sa aming mga puso para mas lalo kami mag-grow sa spiritual life at mas lalo namin kayo makilala kung sino po kayo sa buhay po namin. Lord, humingi po kami ng tawad na minsan wala kaming ibang iniisip kundi yung sarili naming pangarap, sarili naming gusto. But sometimes we miss yung time na hindi namin alam na hindi namin nagagawa kung ano yung desire nyo sa buhay po namin. Kaya Lord, this morning, please help us, speak to us, at kayo po ang manguna po sa amin. At ito pang dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. So please be seated. Pwede na po tayo po. God's desire for His people. Ano ba ang desire ng Diyos sa kanyang bayan? Just to put it in the context, His people is none other than Israel. Ang people po na tinutukoy ng Diyos dito po sa 1 Samuel chapter 12 is none other than yung bayan ng Israel, the nation of Israel. And during this time, bakit natin kinuha ito? Kasi in the New Testament, ang bayan ng Diyos, ang tinutukoy na bayan ng Diyos, ang tinutukoy na tao ng Diyos, ay hindi lamang po yung bansang Israel, kundi lahat ng tao na tumanggap sa Kanya bilang saring tagapagligtas. Ang sabi ng Bible, but as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God. So lahat tayo na tumanggap sa Panginoon, tayo ay tinatawag na God's people pagdating sa New Testament. So hindi lamang ang Israel, kundi all of us ay tinatawag na God's people if you accepted the Lord Jesus Christ as your personal Savior. At dito po sa 1 Samuel chapter 12, ito po yung time na ang bayan ng Diyos ay umalis sila sa kalooban ng Diyos. Gumawa sila ng mga bagay na hindi karapat-dapat. Gumawa sila ng mga bagay na against sa ating pong Panginoon. At ano yun? Marami silang mga ginawang kasalanan. And to the point na naging miserable ang kanilang buhay. Kaya sabi ng 1 Samuel chapter 12 verse 18, so Samuel called unto the Lord, and the Lord sent thunder and rain that day, and all the people greatly feared the Lord and Samuel. Ang time yung Panginoong Diyos sa kanilang kasalanan sent thunder and rain, and during that time, ang mga tao ay dumanas ng malaking takot. And then sabi ng verse 19, and all the people said unto Samuel, pray for thy servants unto the Lord thy God, that we die not. So, ito na yung time na ang bayan ng Diyos ay nagmamakaawa na. Na nagmamakaawa sila sa Panginoon na hindi sila mamatay.
For we have added unto all our sins this evil to us as a king. So, ang time na ito, sila po ay gumawa ng masama, lumayo sa Panginoon, and they even ask for a king. Because they thought na sa pag-aas nila ng hari, ay magiging maayos yung kanilang buhay. Pero sabi ng verse 20, and Samuel said unto the people, Fear not, ye have done all this wickedness. Yet turn not aside from the following the Lord, but serve the Lord with all your heart. Dito sa time na ito, parang sinasabi ni Samuel na huwag kayong matakot. Yes, ye have done all this wickedness. Pero ang sabi ni Samuel, yet turn not aside from following the Lord, but serve the Lord with all your heart. Dito sa time na ito, parang sinasabi ni Samuel na ang Diyos ay merciful. Kaya nga, sino yung mga taong ito, God's desire for His people, sino ang tao na tinutukoy dito, yung mga tao na tumanggap ng mercy at awa ng ating Panginoon. And sabi ng Bible sa verse 21, and turn ye not aside, for then shall ye go after vain things which cannot profit nor deliver, for they are vain. For the Lord will not forsake His people for His great name's sake, because it has pleased the Lord to make you His people. Moreover, as for me, God forbid that I should sin against the Lord in ceasing to pray for you, but I will teach you the good and the right way. So dito sa time na ito, sa kabila ng kasalanan na ginagawa po nila, is God is giving them a mercy. God is still giving them a chance. Alam niyo po, gusto kong sabihin, lahat po tayo ay bunga ng mercy ng Panginoon. And we are God's people. And sa mga tao na bunga ng mercy ng Panginoon, this is the desire of God sa bawat isa. Kaya nga, merong verse 24 at merong verse 25. Anong sinabi ng verse 24? Only fear the Lord and serve Him in truth with all your heart, for consider how great things He hath done for you. Kaya nga, merong verse 25. At maintindihan mo yung verse 25 if you understand the context. What is verse 25? But if ye shall still do wickedly, God has given them mercy, hindi para ipagpatuloy yung ginagawa nilang kasalanan, but God has given them mercy para magkaroon ng second chance to do what is right. Kaya nga sabi ng Panginoon, but if ye shall still do wickedly, if binigyan kayo ng mercy ng Diyos, and you will still do, magpapatuloy pa rin kayo sa ginagawa ninyong kasalanan, ye shall be consumed, both ye and your king. Now, you understand now, amen? So, kaya po patid, ang mercy ng Diyos, hindi ito license para gumawa tayo ng kasalanan. Kundi ang mercy ng Diyos ay inspirasyon sa atin para ituwid at itama yung pagkakamali natin. Kasi maawa ng Diyos. God is always giving us second chance. And sometimes it's not just second chances, but many chances. Kaya nga po mapatid, before God will consume you, ay bumalik na tayo sa Panginoon. Alam nyo, kapag ang tao ay parang medyo matining ata yung boses ko, no? Hindi naman. Alam nyo po yung tao, lagi ko sinasabi, hindi niya pa inaalala ang Panginoon kasi malakas pa siya. Para sa kanya, hindi ko pa kailangan ng Diyos. Kaya nga, hindi nagpipray. Kaya nga, hindi nagsisimba. Kaya nga, walang pakialam sa mga spiritual things. Yayain mo yan sa ibang bagay, excited yan. Yayain mo yung sa ibang bagay talagang pupunta yan kahit malayo, kahit umuulan, kahit ano ang panahon, kahit minsan nga may sakit. Pero yayain mo yan sa church, hindi yan pupunta. Kasi malakas pa eh. Malakas pa yan. Pero sana, kamukha ng sinasabi ko, sana wag kayong dumating sa time na wala kang ibang kailangan kundi ang Panginoong Diyos. Sana hindi ka dadali ng Diyos sa sitwasyon na wala ka na magagawa. Sana hindi ka darating sa sitwasyon na sasabihin mo sa Panginoon na hindi kita kailangan.
Pero I just want to tell you, dumating man sa time na ganun, God will always be merciful sa atin. Kaya nga, pero bago tayo dumating sa ganun, sumunod na tayo sa Panginoon. Kaya there are 3 things po na makikita natin na from 1 Samuel chapter 12 verse 24, number 1, only fear the Lord. God's desire for His people is matakot tayo sa Panginoon. Again, ang pagkatakot sa Panginoon, hindi po ito nangangahulugan ng, para multo, para nakita ka ng multo. Hindi po yun. Ang pagkatakot sa Panginoon ay ibig sabihin, you acknowledge and you honor the presence of God. He's omnipresent. Why we should fear the Lord? Because number 1, fear Him because of who He is. Kailangan tayo matakot. Bakit? Because of who He is. And sino ba yung Panginoon? He is the Creator. Number 1, siya yung lumikha sa atin. At alam niyo po, yung knowing na ang Diyos ang lumikha sa atin is already something na kailangan tayo matakot sa Kanya. And that is not just Creator. He is holy. And when we talk about He is holy, it means that God hates sin. Kaya nga, ang pagkatakot sa Panginoon, it means ito ay pagkatakot ng paggawa ng masama. God is not just holy, but He is all-powerful. We have to fear Him because He is powerful. Siya ay makapangyarihan sa lahat. Kaya nga, yung time na yung tao ay gumagawa siya ng masama, sige, enjoy lang gumawa ng kasalanan. Pero yung time na ang Diyos ay nagpadala na siya ng thunder, nagpadala na siya ng ulan, doon yung tao and the people greatly feared the Lord and Samuel. Kaya nga kapatid, we always thank the Lord na ang salvation ay hindi po nawawala. At sabi ni Soriano, hindi pwedeng ganun. Kasi dapat ang sabi ng Bible, kapag sumampalataya ka sa Panginoon, dapat samahan mo ng gawa. Kasi sabi niya, mali daw ang paniniwala natin. Kasi if I were a Baptist, sabi niya, pag ako ay tumanggap at ligtas na ako, at ligtas na daw ako forever, di ang gagawin ko, kahit gumawa na akong kasalanan, kahit pumatay na akong tao, kahit magnakaw na ako, total, ligtas naman din ako, so I can do everything that I want. But you know what? As a Christian, as a son of God, as God's people, kahit ligtas ka na, hindi ka pa rin, pa rin pwedeng gawin yung gusto mong gawin sapagkat nandyan yung chastisement ng ating Panginoong Diyos. And sabi ng Bible, it is a fearful thing. Isang nakakatakot na bagay na maranasan mo ang pagpapalo ng Diyos sa buhay natin. Napakahirap niyan. Pastor, bakit ganun? Gumagawa ko ng masama, pero walang pagpapalo na ko naranasan. Alam niyo po, pag gumagawa ka ng masama, kapag alam mo na ang ginagawa mo hindi karapat-dapat sa Panginoon at hindi ka nakakaranas ng pagpalo, mas lalo kang matakot. Kasi baka hindi ka talaga tunay na anak ng Diyos. Sapagkat ang sinasabi ng Bible, ang tunay na anak ng Diyos, kapag gumagawa siya ng mali, ay makakaranas siya ng pagpapalo mula sa all-powerful God. At ang pagpapalo ng Diyos ay hindi yan para sa ikakasama mo, kundi ang pagpapalo ng Diyos para sa ikaka-redirect ng buhay mo. Are you thankful na may palo ang Panginoon? Amen? Ako po ay nagpapasalamat kung walang palo ang Panginoon. Ang tao ay patuloy na gagawa ng kasalanan. Fear Him because not just of who He is, but fear Him because He sees everything. Ang Diyos ay nagkikita niya lahat. I just can't imagine na yung mga magnanakaw, ang una nilang target kapag magnanakaw sila, titingin muna sila sa paligid nila kung may CCTV. Naalala ko tuloy yung student kami, pagkatapos di ko lang alam kung uso pa yung noisy, isulat mo yung mga noisy, isulat mo yung mga maingay. Tapos naalala, this is talking about fear God, yung teacher aalis, pagkaalis na ng teacher, yung mga estudyante, tapos babalik ang teacher, biglang mananahimik ang lahat. Andiyan pa kayo, amen? So minsan, we acknowledge those authority. We acknowledge those teachers. We acknowledge CCTV. Pero dapat mas i-acknowledge natin yung ating Panginoong Diyos because He sees everything. Kung ang teacher niyo umalis sa classroom
At pwede na kayong mag-ingay kasi hindi kayo nagkikita ng teacher nyo, pero sa ating Panginoon, lagi siya nandun. He sees everything. He knows our thoughts. Wala tayong pwedeng itago sa Panginoon. Alam niya kung ano yung nasa isip natin. He knows our motive. Alam niya yung mga motibo natin. And number 3, because He sees everything, nothing is hidden from Him. Wala tayong maitatago sa Kanya. Lahat ng bagay ay nakikita ng Diyos. Kahit ikaw ay nasa kwarto mo na nagse-cellphone at wala nakakita sa iyo, ang Diyos ay nakikita ka pa rin niya. Sapagkat wala tayong maitatago sa Panginoon. Kaya nga in Genesis chapter 39 verse 9. Genesis chapter 39 verse 9. Genesis chapter 39 verse 9. Ang sabi niya, Genesis chapter 39 verse 9. Kaya nga, dito natin makikita that a person who fears God will avoid sin. Ang person na may takot sa Diyos ay lalayo siya sa kasalanan. Hindi niya lamang lalabanan ang kasalanan, iiwasan niya ang kasalanan. There is none greater in this house than I. Neither hath he kept back anything from me but thee, because thou art his wife. And then sabi niya, how then can I do this great wickedness and sin against God? Si Joseph po, makita natin, sabi ng Genesis chapter 39 verse 8, but he refused and said unto his master's wife, behold, my master wotteth not what is with me in the house, and hath committed all that he hath into my hand. Si Joseph, ang sabi niya was a goodly person and well favored. Sabi ng verse 6, and left all that he had in Joseph's hand, and he knew not aught he had save the bread which he did eat. And Joseph was a goodly person and well favored. And it came to pass after these things that his master's wife cast her eyes upon Joseph, and she said, lie with me. Pero Joseph was able to say, he refused. And bakit siya nag-refuse? Because how he acknowledged the presence of God. Meron siyang takot sa Panginoon. And sabi niya, how then can I do this great wickedness and sin against God? Ang sabi niya, paano ko gagawin itong napakagrabing kasalanan na ito against God? Kaya alam niyo po, ang daming character sa Bible. Pero if there is one person na talagang hinahangaan ko po and hinahangaan ng marami, ay walang iba kundi si Joseph. Because during this time, alam naman natin si David, who is a man after God's own heart. Pero siya po ay na-fall kay Bathsheba. Nung time na wala siyang ginagawa, nung time na siya ay nakahiga lang, nakita niya si Bathsheba na naliligo. At nagustuhan ni David si Bathsheba. At na-fall si David kay Bathsheba. Pero dito sa time na ito, si Joseph ay merong isang babae na nanukso sa kanya. At yung babaeng ito, hindi po yan pangit. Tingnan niyo yung katabi niyo. Hindi yan pangit. Amen? Hindi po yan pangit. Siya po ay maganda. He is Potiphar's wife. Baka itong babaeng ito, hindi lamang siya maganda, baka pinakamaganda pa siya sa buong lupa. Pero during that time, Joseph was able to say, how can I do this great wickedness and sin against God? During this time, I salute yung tapang niya, na paano ko gagawin itong masamang ito na magkakasala ako against. Bakit niya nagawa yun? Because meron siyang malalim na takot sa ating Panginoon. Hindi natin kayang avoid yung kasalanan. Hindi natin kayang avoid yung temptation unless we know na meron tayong malaking takot sa ating Panginoon. Alam niyo po, I can't imagine this. Ito mga men, kaya sabi ko nga nobody is strong enough to stand against temptation. Wala. Ako, hindi ako masasabi, if I'm in the situation of Joseph, I don't know if I can be able to say what Joseph did.
Joseph said, hindi ko alam, if I was in that situation, hindi ko lang alam kung magagawa ko yung ginagawa ni Joseph. Yung time na para baga ito, Brad, aharap sa iyo ang babae. Tapos napakaganda ng babae at i-offer niya yung kanyang sarili. And how can you avoid that temptation? Not knowing during this time, sasabihin na wala naman nakakaalam. How can you avoid that temptation? Are you still there, amen? Kaya nga po sabi ng Bible, watch and pray that you fall not into temptation. Nobody is strong enough no matter how great you think you are. We are all prone to temptation, pero ang magpapanatili sa atin mula sa temptation is none other than yung mas malalim na pagkatakot natin sa Panginoon. Alam niyo po, ang mundo natin pasama ng pasama. Let's open our eyes. Yung dumating tayo sa time, even yung mga politicians, hindi ko na alam ang nangyayari ngayon. Hindi ko na alam, at tinanong ko, ano ba yung mga maleta na yan? Ano ba yung mga maleta na yan? Kasi po, dumating ako sa time na talaga nag-stop na ako manood ng mga ganyan. Ano na parang naglolokohan na lang. Tama po ba ako? Hindi na ako nanonood ng mga politicians. Wala na, dati pinapanood ko, pero parang, inano na lang tayo, parang niloloko na lang tayo, or what, di mo na alam kung ano nangyari, totoo. Pero alam niyo ba, bakit masama ng pasama? Pumatay ang tao na parang pumatay lang ng aso. Magnakaw ang tao na parang walang konsensya. Because yung pagkatakot sa Panginoon ay nawawala na. Na bakit? Kasi binubura na sa sitwasyon natin sa Senado, binubura na sa bansa natin ang Bible. Pero kung ang lahat ay naka-focus sa Bible, ang Bible ay kaya niyang baguhin yung bansa natin. Ang Panginoon lang ang makakapagbago ng bansa natin. Ang Panginoon lang ang makakapagbago sa mga politicians natin. Pero hanggat ang Diyos ay wala sa Senado, hanggat ang Diyos ay wala sa Pilipinas, hanggat ang Diyos ay wala sa pamilya, hanggat ang Diyos ay wala sa puso ng tao, hindi tayo pwede mag-expect ng pagbabago sa buhay natin. Because nobody is strong enough. Nobody is strong enough. Nobody is strong enough. Sabi nga, yung time na bago ako mananampalataya noon, tapos nag-aaral po ako sa Angeles, tapos may mga times na nadadaanan mo yung sinehan. Hindi ko lang alam if merong mga tatay dito na nadadaanan yung sinehan, tapos doon sa sinehan sa Angeles, malapit sa terminal ng jeep ng sakayan, merong mga sexing babae doon. Ano ba? Di ba, Brother Soy? Di ba yung mga naka-display po doon? Siyempre, dadaanan mo. Tapos papasukan mo na, di ba? Mga adults lang po nakakalam. Alam niyo po, honestly, nung time na yun po, minsan, gaganyan mo pa. Minsan, makita mo lang po, Brother Soy, parang ang guilty-guilty ka na eh. Andyan pa kayo, amen? Totoo yung parang nagigilty ka na. Yung mga kalendaryo ng tanduay, ng mga ng mga picture, no? Kaya si Pastor Ernie noon sa tricycle niya, mayroong mga ganon, mga binibigay na mga tarpaulin. Tapos, alam niyo po, during that time, guilty ka na. Pero ngayon po, hindi mo na kailangan pumunta, andito na lahat. And honestly, ako, marami po ako nagkikita, honestly. Mrs. ko, marami rin siya nagkikita. All of us. Lord, how can we do that? How can we avoid? And it's hard. And it's hard. Forgive me, Forgive me po, sasabihin ko. Pero sabi lang ng isang pastor na narinig ko lang nagsabi sa preaching niya, sabi niya, dati, ang pamboboso napakahirap daw. Pero ngayon, nasa Facebook na lahat. Andyan pa kayo? Amen? Totoo ba yun o hindi? Totoo. Kahit ayaw mong makikita mo. Kaya nga po, church, huwag nating hayaan na walang gagawin mga kabataan ng cellphone lang. Kaya nga dito sa lahat na nag-stay dito, 9 p.m., alisin nyo yung cellphone ninyo. At ibabalik ng 1 p.m.
Bakit? Kabataan kayo. Sabi nga ni Brother Clinton, sabi ng iba, matanda na sila, bakit pa ano? Sabi ko, wala ka pa rin asawa, Brad. Pero at the end of the day, nagpapasalamat siya. Kasi sabi ko, are you not happy na hindi nyo kayang kontrolin sarili nyo pero somebody controlled para sa inyo? Because anong gagawin nyo? Marami ng binagong cellphone, di na nga kayo makapag-pray, di na makapagbasa ng Bible dahil sa cellphone. And I thank God, I thank the Lord, na si Brother Jen Hur ay nag-testimony. Andiyan ba Sister, Sir Jenna? Ha? Lobas. Sabi ni Jen Hur, pati daw siya nakasama dun sa na yun. Kaya alas 9 ng gabi, kinukuha na yung cellphone. Tama ba, Jenor? Ano si Jenor? Tama ba? O 9 p.m. wala ka ng cellphone. Mabuti yan sa'yo. Hindi, biro lang. Hindi po. A blessing. Why would I give my kids a poison that they cannot handle it? Hindi naman natin sila binabawalan kasi you still have a lot of time to do cellphone. Di ba enough yung morning hanggang 9 p.m.? Tapos yung iba, walang ibang ginagawa kundi mag-cellphone. Kaya nga hindi tayo nagiging productive. Kaya nga yung iba masyadong emotional. Kaya yung iba nagiging sensitive. Kaya yung iba hindi na alam yung realidad. Kaya yung iba hindi na alam makitungo, hindi na makasama dahil punong-puno na ng cellphone addiction sa cellphone. Kaya nga sabi ko sa mga workers natin kagabi, hindi tayo tinawag ng Diyos para mag full-time sa kama natin at mag-cellphone, magdamag. Tinawag tayo ng Diyos to fulfill yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kasi kung wala tayong gagawin, temptation will always be there. Kaya kung may ginagawa tayong kasalanan, nang dahil sa cellphone, kailangan natin iwasan. And no one is strong enough. Sa mga nagsasabing, malakas kayo, yun yung sinasabi ko, yun yung time na hindi ka na malakas. The more na nagmamalaki ka, the more na babagsak ka ng dyablo. A person who fears God will avoid sin. Number 2, not just fear the Lord, pero sabi ng Bible, serve Him in truth with all your heart. Serve Him in truth with all your heart. Kailangan paglingkuran natin siya with all our heart. May we all be reminded that serving God is not boring. Ang paglilingkod sa Diyos hindi po boring. Amen? Ako nalulungkot pa ako. Pag-usapang paglilingkod sa Diyos, ang daming dahilan. Pag-usapang paglilingkod sa Diyos, para baga napipilitan. Pag-usapang paglilingkod sa Diyos, parang ang bigat-bigat. Pag-usapang paglilingkod sa Diyos, ang daming hindi seryoso. Pag-usapang paglilingkod sa Diyos, for them is a waste of time. Pag-usapang paglilingkod sa Diyos, ang daming naboboard, ang daming tinatamad. I just don't imagine it. Why? Christians tayo, di ba? Anak tayo ng Diyos, di ba?
Meron tayong Holy Spirit, di ba? Sana huwag nating itrato na ang serving God ay pabigat sa atin, boring. Ewan ko, no, ito yung realidad. Pag basketball, yung tao makakagawa siya ng paraan. I still remember the time nung Friday, ang lakas ng ulan, amen? Pero I can still, wow, the people are still excited. Teenager ay maaga. Wow. Diba, sasabihin pa, Pastor, nag-day off ako sa Sunday ng araw na ito para lang makapaglaro. Wow. May mga kabataan na hindi nag-attend ng Thursday pero nandun ng Friday but we did not allow him to play. I just can't imagine na walang masama sa basketball, walang masama sa ganito, but serving God is more exciting than anything else. Serving God is more exciting than basketball. You can give time sa mga ganyan, tapos pag-serve sa Panginoon, wala ka na? You love basketball more than God? Kaysa sa Diyos, mas mahal mo yung ibang bagay kaysa sa Diyos, shame on you! Anong ginawa ng kamag-anak nyo? Anong ginawa ng kaklase nyo? Anong ginawa ng basketball? Anong ginawa ng mundo na hindi ginawa ng Diyos para sa'yo? Jesus died for you. Jesus loves you. Jesus forgave your sin. Jesus gave you salvation. He gave everything and He's worthy na paglingkuran mo siyang Diyos sa buhay mo. He is worthy na unahin mo ang Diyos sa buhay mo na higit pa sa lahat ng bagay. Nothing and no one is tutumbas. Walang dapat na pagpalit na karapat dapat ipagpalit sa ating Panginoon na namatay para sa atin. Ang sabihin natin, kahit hindi naman, no, because God is not in your heart, God is not in your mind. Kaya sana huwag kang dumating sa time. Sa time ng buhay mo, it might not be now, it might not be next year, it might not be after 2 years, it might not be after 3 years, pero huwag ka lang dumating sa time na wala ka ng lakas, na nasa hospital ka kasi na-aksidente ka, kasi nagkasakit ka. Hindi ka na makapagtrabaho, ubos na yung lahat ng kayamanan mo na ipon, nabaon ka na sa utang nang dahil sa ginagawa mo, hindi ka dapat sa sasabihin mo, Lord, I need you. Ikaw lang ang pag-asa ko, ikaw lang ang kailangan ko. Tama po, pero bago dumating yung bagay na yon, ipakita mo na mahal mo ang Panginoong Diyos sa buhay mo. You know, the greatest thing I've learned in my life is not 1 plus 1, it's not 2 plus 2, it's not 3 plus 3. It's not algebra, it's not grammar. But the greatest thing I've learned in my life is serving God. Definitely, hindi ko kayang pilitin yung mga unbelievers na maglingkod sa Panginoon. Definitely. Because nung ako unbeliever, hindi ko alam paglingkuran ng Panginoon. Pero the moment I got saved, the moment na tinanggap ko si Kristo, is the moment na natutunan kong paglingkuran ang Diyos sa buhay ko. Andyan pa kayo? Amen? Bakit nagiging boring ang paglilingkod sa Panginoon? Why was boring? Why? Anong sabi ni Ian? Asa si Ian? Anong sabi ni Ian last time? Ini-encourage niya yung mga kapatid niya na pumunta sa church. Am I right? And thank you, Ian, for encouraging kasi ikaw ang maging example. Sabi ni Ian, magtatrabaho na siya bukas. And sabi niya sa akin, Pastor, pag-pray niyo po ako, sana hindi maging hadlang sa akin yung trabaho ko sa paglilingkod sa Panginoon. What a great desire. At alam niyo anong sabi niya? During prayer meeting, he is pushing his kids, his dalawang kapatid na pumunta sa church. Bakit? Sinasabi niya, sabi ni Ian, alam niyo, nakakapunta nga kayo sa mga walang kakwenta-kwentang pagtitipon, how much more yung pagtitipon para sa Panginoon? People are more excited than birthday. People are more excited than celebration. That's why King David said, I was glad when they said unto me, let us go into the party.
I was glad when they said unto me, let us go to basketball. No, David said, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Do you have that heart? Ang tao, Pastor, bakit kaya may mga taong hindi makangiti? Hindi yan makangiti. Sa church lang hindi yan ngumingiti, pero sa ibang bagay ngumingiti yan. At bakit hindi siya makangiti sa church? Kasi hindi siya masaya na maglingkod sa Panginoon. Pastor, di ba yung panlabas hindi naman tinitinan, puso ang tinitinan. Kung maayos ang panloob mo, maayos din ang panlabas mo. Huwag mo sabihin sa akin, masaya ang puso mo, pero pagpasok mo sa church, huwag na tayong magplastikan dito, huwag na tayong maging hypocrite. At kung ikaw hindi masaya, huwag mong i-justify yung sarili mo, huwag ka magkaroon ng pride, be humble. Lord, hindi na ako masaya sa paglilingkod sa Panginoon, but I don't want to justify myself. I want to be humble. I want to get right with you. I want you to fix my heart this morning. Ewan ko po, but serving God is right? Malayo yan pupuntahan. Gagastos yan, magsasakripisyo. Pero pagdating sa church, ang bigat-bigat. Wake up. Karapat dapat bang paglingkuran ng Panginoon? Amen? O, magalit po kayo sa akin. I don't care. I just represent God. Lord, help me to encourage these people. People nowadays, they want preacher that will preach about prosperity. Oh, alam, malungkot lang ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, napakabuti mo pero hindi ka kayang paglingkuran ng tao. All guilty. Alam niyo, kapag mahal mo ang Panginoon, malungkot ka kapag mayroong mga tao hindi siya kayang paglingkuran. Parang ganito. Pag mayroong tao na sinisiraan, minsan nagkikijoin pa tayo sa paninira. Pero but if you love that person, malungkot ka kapag meron ka narinig na masama laban sa kanya. Pag kayo po ay masaya na merong sinasabi against pastor, there's something wrong with you. But when two people talk about against their pastor, hindi ka malulungkot kasi you love your pastor. And you love God. Do you love the Lord? Amen? Walang dahilan para hindi natin mahalin ang Panginoon. And maybe you're asking, bakit mo pa? Bakit mo pa kailangan paglingkuran? Napakadamo naman ng Panginoon. Pastor, busy ako, napakarami kong ginagawa. Pastor, bakit ba kailangan pang paglingkuran ang Diyos na yan? Madamot ba ang Panginoon? Just think about this. You have Monday to Saturday. Sino sa inyo nagtrabaho ng Monday to Saturday? Nag-aral ng Monday to Saturday? You have time to do what we want to do. Yung isang araw, not isang araw, isang oras lang, 2 oras. O dadamot pa ba natin yan sa Panginoon? Ang damot mo naman, Panginoon, alam mo na napaka-busy ko, napakarami kong ginagawa. Tapos kukunin pa, what? You have Monday to Saturday na hindi ka pumunta sa church na ginawa mo, dapat mong gawin. Pumunta ka doon, nagtrabaho ka doon. Sunday ka lang hinihingi ng Diyos. Ibigay na po natin at i-commit natin sa Panginoon. Lord, no matter how busy I am, I will still give Sunday for you. Not because I want to ask many things, but because marami akong gusto ipagpasalamat sa iyo. At hindi po ba masaya na araw ng Sunday, nagbibihis ka because you will go to church? Hindi ba malaking kasiyahan sa iyo na hindi ka lang nagbibihis to go to work, hindi ka lang nagbibihis to go to school, nagbibihis ka para pumunta ka sa church maglingkod sa Panginoon?
I'm always happy to see my kids na nagbibihis and excited silang pumunta sa church. Kung alam nyo lang yung excitement na nararamdaman ng isang magulang na nakikita yung kanyang mga anak. Walang tutumbas. Kaya sabi ko sa Panginoon, Lord, hindi man ko mapapamanahan ng kayamanan. Hindi man sila makaka-graduate ng college. I don't know, but let them, ayaan mo lang, naggamitin mo lang sila sa ministry. That's why I can't imagine those people na nasa church, inaalagaan, nasa ministry, at naisipan nila lumayo sa Panginoon. At ang goal, ang sinasabi nila, kasi nahirapan na ako maglingkod sa Panginoon, kaya aalis na ako sa church. Pag ba umalis ka sa church, magiging maayos ang buhay mo. Kaya nga sinasabi ko, huwag kang umalis sa church kasi nahirapan ka na maglingkod sa Panginoon. Bagkus maglingkod ka sa Diyos kahit nahihirapan ka. Sabi ko sa inyo, mahirap maglingkod sa Panginoon. Tama, lalo na kapag seryoso ka. Mahirap talaga kay serving God is not always easy. Mahirap. Even po ako nahihirapan. Kahit nga sa pag-aasawa, hindi naman laging masaya sa pag-aasawa, mahirap. Kaya sa mga young people na, gusto ko na mag-asawa para wala, kapatid, mas mahirap mag-asawa kaysa maging single. Amen. Sabi na iba, pastor, depende sa asawa mo. Pero hindi porke nahirapan na kami na kayo, maghiwalay na. Same thing is true. Mahirap maglingkod sa Panginoon. Pero maniwala po kay church, mahirap po ang mas malayo sa Panginoon. Yung iba, pastor, nahirapan na ako sa trabaho. Sa trabaho ko nahirapan, pero ang Diyos ang ginibap mo. Are you still there, man? Pastor, pasensya na, di mo na siyempre, nahirapan na ako sa trabaho ko. What? Sa trabaho ko nahirapan, ba't ang Panginoon ang ginibap mo? Where's the logic? Sabi ng Bible, come unto me, all you that weary and heavy laden, I will give you rest. Sa time na problema ka sa trabaho, sa time na problema ka sa pamilya mo, sa time na problemado ka sa school, you need God. Na ang Diyos ang magiging rest natin. Ay nasasabi yan kasi I've experienced that time na ayoko na, sa time na gusto ko nang sumuko, but God is giving me rest. Sabi nga sa ay, alis na lang ako sa ministry kasi napakahirap. Pero may thinking ka kapag umalis ako sa ministry, magiging magaan ba ang buhay ko? If umalis ako sa ministry and I'm outside the will of God, na magiging kamukha lang ako ni Jonah. Na Jonah thought, magiging maayos ang kanyang buhay pag umalis siya sa panawagan ng Diyos. Pero hindi niya alam na naging miserable ang kanyang buhay. Sabi ng isang kabataan, alis na ako ng prodigal son, alis na ako sa ama kasi bigay mo sa akin para maging malaya na ako. Bigay mo na sa akin lahat ng kayamanan. So the father let him experience to give what his son is asking po, and then na-experience niya. Tapos hindi niya alam na doon niya narasang kumain ng pagkain ng baboy. And then he realized na nasa kalooban ako ng ama, hindi ko naranasang kumain nito. Pero because of his maturity, akala niya magiging maayos ang buhay niya kapag lumayo siya sa poder ng kanyang ama. But that was the moment na naging miserable ang kanyang buhay. Serving God is not always easy. Sa mga nagsasabing madaling maglingkod sa maybe hindi nyo naranasan maging seryoso. Maybe naglalaro lang kayo. But once na naging seryoso ka, Peter crucified upside down, mga apostles ay namatay para sa Panginoon. Stephen was stoned to death because that's how serious they are. And may we all be reminded, serving God is always a blessing. Church, alam ko pagod kayo sa trabaho. Alam ko pagod kayo sa school. Alam ko discouraged kayo sa mga kapatid. Alam ko discouraged kayo sa pastor. Pero hindi sana maging dahilan para mag-stop na tayo maglingkod sa Panginoon. Serving God is always a blessing. Wala man tayong pera ngayon, but we can still enjoy life. Kaya yung sikreto
Kasi sa paglilingkod sa Panginoon, you'll not think more about materialism. Pag sinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, wala ka nang pakialam sa material. So hindi mo na poproblemahin yung material. Ang poproblemahin mo lang, paano ka maglingkod sa Panginoon. But listen, as you serve God, ang Diyos ang magpo-provide ng pangangailangan mo. Because I've experienced it. Serving God is a blessing. Kaya naisipan nyo, ako pa, hindi ko na po ma-imagine sarili ko araw ng linggo wala ako sa church. I can't imagine that anymore. At hindi ako papayag someday na, kaya nga ako po sabi ko, Lord, kung dumating man sa time na lumayo ako sa inyo, sana wag lang mga anak ko. I still want them, see them. Hindi ba kayo masaya? Nakikita natin, nahiyak po ako sa mga kids. Nakikita natin mga kids na, ang saya-saya nila. Na naglilingkod sa Panginoon. Ang saya-saya, umawit sila sa, mga kids nyo ba excited na umawit? Amen? They're excited. Ang saya po. Hindi na kailangan makipag-compete, magtagumpay, kailangan ma-accomplish na ito para just give your life to God. Hindi ko masama magtrabaho, masama na mag-aral, hindi ko minamasama mangarap. Please, mangarap kayo as much as you can. Please, magtrabaho kayo as much as you can. Please, mag-aral kayo ng mabuti, pagbutihin yung pag-aaral niya, sobrang pagbutihin yung pag-aaral niya. Pero isa lang, huwag niyong tatalikuran ng Panginoon. Isama niyo siya sa lahat ng landas. Isama niyo siya sa lahat ng gusto niyong gawin. Isama niyo siya sa decision. Magtrabaho ka na maayos, pero isama mo ang Diyos. Hindi dahil kailangan ka ng Diyos. Isama mo ang Diyos sapagkat kailangan mo ang Diyos. God wants us to serve Him because we need Him. I serve Him and I just can't imagine. Sana ngayong umagang ito, let's decide, Lord, I will serve you. You've been merciful to me. Ang sabi ng Bible, Lamentation 3:23, if it is not of the Lord's mercy that we are not consumed. Lord, napaka-merciful mo sa akin. And I will fear you. And I will serve you in truth and with all your heart. Tayo po lahat ay tumayo. Let's praise and let's pray. Father God, we come to you this morning. Salamat po sa inyong mga salita na hinayaan niyo po na mapakinggan po namin. And this message is for everyone. This message is for me. Lord, marami rin po akong pagkukulang sa inyo. Marami po akong pagkakamali na hindi man alam na mga kapatid, but you know everything about my heart. And there are times I fail you. There are times that I'm thinking about quitting serving you. There are times that I preach, but I go to church na walang kasiyahan. Lord, forgive me. Please, Lord, be merciful unto your servant this morning. Be merciful unto me. And I acknowledge, Lord, if it's not because of your mercy, I'm already consumed. Pero Lord, salamat po sa inyong mercy. Pero Lord, tulungan niyo po ako, Panginoon Diyos, as your servant, na hindi po magpatuloy sa mga kasalanan, kundi baguhin niyo po aking buhay at patuloy na ang mercy niyo maging inspirasyon po namin sa paglilingkod sa inyo. Thank you, Lord. At Lord, ngayon po umagang ito, no one is exempted. We all fail. Kami po lahat nag-fail, Panginoon Diyos. Pero salamat, the moment we fail, is not the moment you reject us. Pero Lord, salamat, we fail, but still, andyan pa rin yung arms ninyo that always willing to receive us. Kaya Lord, nandito kami ngayong umaga because we still do believe for your mercy. Not because we are righteous, not because we are holy, but because we are here because of your mercy to all of us. At Lord, sana yung desire niyo po sa amin na kinawaan niyo, binigyan niyo ng biyaya, niligtas niyo,
Sana Lord, yung desire nyo sa amin ay ma-fulfill po namin, Panginoon Diyos. By means of striving, Lord, na nahihirapan na po kami, but we still strive to serve you, to do what you want us to do, Panginoon Diyos. Kaya Lord, ngayong umaga po ito, help us na hindi po lumayo totally sa inyong kalooban. Lord, in behalf of members, patawarin niyo po kami, Panginoon Diyos. Sa lahat ng pagkakamali namin, sa lahat ng pagkakasala namin sa inyo, please, Lord, forgive us. Be merciful unto me. And once again, we're praying for your grace. We're praying for your help. We're praying for your help na mapaglingkuran namin kayo. Lord, without you, we are nothing. We can do nothing. Kahit anong commitment ang gawin po namin, hindi po namin kayang tuparin kung hindi po nyo kami tutulungan at hindi nyo po kami sasamahan. We need you, Lord, sa lahat ng decision, sa lahat ng commitment. Kaya ngayong oras po na ito, kayo po ang kumausap sa bawat kapatid. Let's close our eyes and bow our heads, brothers and sisters. Alam ko po, meron po mga kinakausap sa inyong Panginoon. And if God spoke to you this morning, the altar is open. At magpakumbaba tayo sa Panginoon, you can kneel down to your chair. Ang sabihin natin sa Panginoon, Lord, I'm sorry. Lord, patawarin niyo po. This morning,